Alam mo ba na ang kauna-unahang santong Pilipino ay hindi isang pare o arsobispo, kundi isang pangkaraniwang tao? Siya isang mananampalataya at ama na nakaranas ng matinding pagsubok at naging martir sa banyagang lupa. Kumusta? Ako si Caleb Alvarez at welcome sa Wayback Wednesday, kung saan pag-uusapan natin ang mga pangyayari at mga bagay-bagay sa ating nakaraan at kasaysayan. Kung bago ka lamang sa Wayback Wednesday at nais mong mapanood ang aming mga naunang video, i-like at follow mo na ang page na ito. At tara, pag-usapan natin ang kauna-unahang santo ng Pilipinas. Si San Lorenzo Ruiz ay isang mestizo de sangre. Siya ay pinanganak noong pagitan ng 1600 at 1610 sa Binondo, Maynila. Ngunit ang eksaktong panahon at petsa ay hindi na matiyak dahil ang kanyang birth certificate ay nawala na sa paglipas ng mga panahon. Bata pa lamang ay siya ay malapit na sa Katolisismo gawa ng impluwensya ng kanyang mga magulang at dahil siya isang altar boy o sakristan sa simbahan. Biniyayaan ng magandang penmanship si San Lorenzo Ruiz ng kanyang kabataan kung kaya't paglaki niya siya ay naging isang profesional na eskribano. Siya ang nagsusulat ng mga importanteng dokumentong pangsimbahan tulad ng baptismal, kumpirmasyon at mga dokumentong pangkasal. Pero sino nga ba ang mag-aakala na ang isang tahimik na eskribano ay magiging isang dakilang martir? Siya ay may asawa at 2 anak at siya ay miyembro ng Confrater de Santo Rosario na isang organisasyon ng mga Dominicanong pare pagdating nila dito sa Pilipinas noong taong 1587. Isang araw sa taong 1636, may isang balitang dumating na si San Lorenzo Ruiz daw ay may kinalaman sa pagpatay. Nanghingi siya ng tulong sa mga ilang Dominicanong pare na naniniwala sa kanyang pagiging inosente. Dahil dito, siya ay napilitang umalis at iwan ang kanyang pamilya at sumama sa mga pare. Sila ay nagtungo sa bansang Hapon kasama ang pare na si Vicente Shiwozuka de la Cruz. Si Vicente Shiwozuka de la Cruz ay isang pare na galing sa bansang Japan. Dito sila ay naghanap ng kanlungan mula sa persekusyon. Nakarating sila sa Okinawa, Japan. At mula dito, sila ay inaresto at dinala ng mga kawal sa Nagasaki, kung saan naman sila ay nakaranas ng malupit na paghihirap sa loob ng mahigit 1 taon. Sila ay binigti patiwarik at nilunod. Nilagyan din sila ng mga karayom sa pagitan ng kanilang mga daliri at sa kanilang balat, hanggang sila ay mahimatay. Ang nais ng mga Hapon ay itakwil nila ang kanilang relihiyon. Ngunit tiniis lahat ni Lorenzo ang mga pasakit hanggang sa hindi niya ito kinaya at siya ay namatay. Noong ika-18 ng Oktubre taong 1987 ay kinilala at ikinanonisa si San Lorenzo Ruiz. Siya ang naging santo ng mga kabataang Pilipino at ginugunita ang kanyang kapistahan tuwing kanyang kaarawan sa ika-28 ng Setyembre. Kung nais niyong malaman ng buong kwento ay tumingin lamang sa comment section at nandoon ang mga link ng sources ng video na ito. At muli, samahan niyo kami sa susunod na Wayback Wednesday. Ako si Caleb Alvarez at ngayon, alam mo na. Sa kanyang pagtanda. Siya ang nagsusulat ng mga ay kinilala.